kamo para sa tao. Ito ba'y hindi na masasaksihang muli? May paraiso pa bang naghihintay para sa amin? Ang paraisong inilaan mo sa amin, Panginoon, ay nasira dahil na rin sa kasalanan at kasakiman ng tao. Kung mayroon pa sanang paraisong naghihintay sa amin, Panginoon, nais po namin makarating muli doon. Kasalanan na nagtaboy sa amin sa iyong paraiso, Panginoon. Hindi mo ginustong kami mawala sa iyong piling sa paraiso. Subalit kami mismo ang pumiling mawala ito sa amin. Pinili namin ang masama at tinalakuran ng mabuti. Pinili namin ang kamatayan at tinalakuran ang buhay. Pinili namin ang aming kagustuhan at tinalikuran ang iyong kalooban. Dahil sa aming pagtalikod, kami napalayo sa iyong piling, Panginoon, sa aming paraiso. Panginoon, tulad po na nagtitikang makasalanan sa tabi mo, kami po ay nagsusumamo na iyong awa at habag. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran at ang biyaya ng lakas ng loob upang ang mga kamaliang aming ginusto at pinili ay maitama at maiwasto namin. Naniniwala po kami, Panginoon, na habang may buhay, may pag-asa, at hanggang patuloy kaming umaasa sa iyo, may pagbabagong maaaring maganap sa buhay namin. Dito sa mundo, patungo sa paraisong ipinangako mo sa aming mga makasalanan. Panginoon, isama po ninyo kami sa iyong paraiso. Amen. Magsiupo ang lahat. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Ako po si Floser Natividad at kasapi sa Ministry of Lectors and Commentators simula 1998 hanggang sa taong kasalukuyan. Noong 2004 ay natuklasan na lumiliit ang aking dalawang bato. Dala ito marahil ng pagod at hirap upang maitaguyod ko ang 3 kong anak. At dahil na rin sa pagkakasakit ng aking kabiyak ng kanser sa baga na siya nitong ikinamatay. Nanalangin ako ng lubos sa Birheng Maria at sa poong may kapal upang ako'y hindi panghinaan ng loob. Sa kabila ng aking karamdaman, ako ay naging aktibo sa pagtulong sa pangangailangang espiritual ng aming pamayanan. Lalong lumala ang aking sakit at naging chronic kidney disease. Ngunit kailanman, hindi ko sinisi ang Diyos. Bagkus, lalo akong nagtiwala at kumapit sa Kanya. Pinayuhan ako ng doktor na kailangan ko ng magdialysis. Bantulot ako at ipinagpaliban ito dahil na rin alam kong malaking gastusin ang haharapin ng aking mga anak at ayaw ko silang mahirapan. Noong March 2015 ay nagsimula na akong magdialysis. Kung kaya't ako ay pansamantalang tumigil sa aking mga gawain at sa simbahan. Nang lumala ang aking sakit, ay nagdebosyon ako kay Birhen Maria na sana sa pamamagitan niya ay bigyan ako ng kagalingan ng anak niyang si Jesus. Lahat ng ito ay inialay ko
kay Birheng Maria at sa Panginoon. Nagdasal ako na sana ibalik niya na ang aking lakas. Dininig ng Diyos ang aking mga panalangin. Kung kaya't hanggang sa ngayon, ako ay aktibong miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam kong sa mga sandaling yon, sila lang ang aking sandigan. Nanalangin ako ng lubos sa mahal na Birheng Maria bilang aking ina at upang ako'y akayin niya sa daan patungo kay Kristo Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Tunghayan po natin ang pagtatanghal ng Hail Mary the Queen Children's Choir. Oh
Narito po ang pagninilay sa ikatlong wika na ihahandog sa atin ni Father Florentino Bolo Jr. ng Order of Preachers. Anak, narito ang iyong ina. Tayo ay muli na namang natitipon dito sa ating simbahan ng Santo Domingo upang magnilay sa 7 salita ng ating Panginoong Jesucristo. 7 salita na malalim, 7 salita na makabuluhan. Makabuluhan sapagkat may pinanggagalingan. May pinanggagalingan, may pinaghuhugutan. Kaya maaari natin sigurong masabing ito ang 7 hugot ni Jesus. At ano nga ba ang kanyang pinaghuhugutan? Ano nga ba ang kanyang pinanggagalingan? Madaling makita. Tingnan lang natin sa ating harapan, nakapako si Jesus at nasa bingit ng kamatayan. Ito ang kanyang pinanggagalingan. Alam nyo, kapag ka ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, wala ka ng ibang maiisip kundi kung ano lamang ang mahalaga, ang iyong buhay. Kamakailan lang katatapos lamang ng lindol, hindi ba? At kapag ka may lindol, ang unang-unang maiisip mo, natural, isalba ang sarili mo. Kapag ka ikaw ay naglalaba, bibitiwan mong nilalabhan mo. Pag ikaw may sinasaing, iiwanan mong sinasaing mo. Kapag ka ikaw ay may inaalagaan bata, itatapon mo yung bata. Hindi, joke lang, no? Siyempre hindi, no? Bibitbitin mo yung bata, isasama mo palabas. Sapagkat ang mahalaga ay buhay. Kaya nga kahit kapag kami naiwan sa loob, babalikan mo para isalba. Sapagkat ang mahalaga ang naiiwan, ang buhay. At kapag ka ikaw ay nasa harap ng bingit ng kamatayan, dito rin darating ang mga tanong na mahahalaga. Sabi nila sa Ingles, ito daw ay moment of reckoning. A moment of asking questions, but only the important questions. Alam nyo, kamakailan lamang sunod-sunod ang mga namamatay naming mga kapatid na pare. Nung una, medyo hindi ka pa ganun katindi kapag ka yung mga namamatay hindi mo masyadong kakilala. Pero kapag kakakilala mo na yung namamatay, unti-unti, malalim ang epekto sa'yo. And you begin to question your own mortality. You begin to question yourself. Kaya yung day of reckoning, the moment of reckoning, it becomes a moment of self-examination. And you ask yourself important questions. Maririnig natin ito, lalo-lalo na dun sa mga nagdaranas ng mabibigat na karamdaman. Sa mga tao na humaharap sa bingit ng kamatayan. Minsan may nakausap akong isang nagdaranas ng ganitong karamdaman at ang sabi niya sa akin, alam mo Father, 2 tanong talaga ang nasa puso ko ngayon. Una, ano ba yung nagawa ko? Ano bang naiambag ko sa mundong ito? At pangalawa, ano nga ba ang iiwanan ko sa aking mga mahal sa buhay? Marahil, maisip natin na itanong din siguro ito ni Jesus sa kanyang sarili. Siya ay nasa bingit ng kamatayan, nakapako sa krus. At marahil naisip din niya, ano kaya ang nagawa ko? Anong naiambag ko? At higit sa lahat, ano ang iiwanan ko sa mga naniniwala sa akin? Yung unang tanong, medyo mahirap sagutin yan Kasi kapag tinanong natin ang sarili natin, ano bang naiambag ko? O ano bang nagawa ko? And when we look at our accomplishments, we would always fall short. Sapagkat alam natin, hindi tayo perpekto. At marami pa tayong bagay na maaring gawin. Kay Jesus, marahil ganun din. Kapag tinanong niya, ano na nga bang nagawa ko? Anong narating ko? At that point, that is a very difficult question to answer. Sapagkat there is a seeming failure. Iniwan ng mga tagasunod. Pinagkanulo ng mga kaibigan. At para bang ang kanyang lahat ng pinaghirapan ay walang pinatunguhan. Subalit yung ikalawang tanong, ano ang iiwanan ko sa mga naniniwala sa akin? Ang sagot, nasa ikatlong hugot.
"Anak, narito ang iyong ina." Maring isipin natin, inihabilin naman si Maria sapagkat nung panahon ni Jesus, kapag ka ikaw ay balo o walang asawa, mahirap. Lalo-lalo na kung nawalan ka pa ng anak na lalaki. Kaya siguro inihabilin si Maria kay Juan para siya ay alagaan. Subalit higit pa sa isang habilin, si Maria ay isang handog. Si Maria ay isang kaloob para sa ating lahat. Si Maria ay isang ina, at ang ina ay isang magulang. At alam naman natin ang sinabi, magulang, ang utos ng magulang ay dapat laging sundan. Minsan parang nakakainis, minsan paulit-ulit, pero sa huli, nararapat pakinggan, sa huli, nararapat sundan. Ganyan si Maria. Si Maria ay hindi lamang marunong magmahal, si Maria ay hindi lamang marunong mangaral. Higit sa lahat, si Maria ay marunong magdasal. At ito ang kanyang inaalay para sa ating lahat. Siya ay dapat nating lapitan, tularan at pakinggan. Alam nyo, nung matapos yung lindol sa Batangas, ako po ay tagalipa. Kaya natural, nung marinig ko yung lindol, tumawag ako sa amin at tinawagan ko yung aking ina. Masaya naman ako sapagkat ang sabi ng aking ina, wala naman problema, no? Tapos, ang kinasaya ko pa, ang kwento ng aking ina, siya daw ay walang humpay sa panalangin. At sabi niya, wala rin siya naiisip, kundi ipanalangin kaming lahat, kasama na ako. Kaya naisip ko siguro, kaya nagtagal ako dito sa buhay ko bilang isang relihiyoso, isang Dominikano, buhay ko bilang pare, ay dahil sa panalangin ng aking ina. Mga kapatid, ibinigay sa atin si Maria bilang isang handog, bilang isang mangangaral, bilang nagmamahal, at bilang nagdarasal. Mga kapatid, narito ang ating ina, narito si Maria. Madla pa at di maisip ang sa birheng pananangis, aling matigas na dibdib, ang di mahabag mahapis sa gayong pagkakasakit, na ang wini ka ni Jesus, mulier exelius tuus, babaing timtimang loob. Iyang anak mo ay kupkop para akong iyong inirog. Lumingon at nagwika na kay Juan Evangelista, wikay exe mater tua. Iyan ang siya mong inahuwag ipag palamara. Siya'y iyong iingatan, huwag mong pababayaan. Suyuin mo gabit araw. Ito ang mana mo lamang sa akin nga, iyong pagpanaw. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin. Ama naming mahabagin, bukal ng kabutihan, tagapagbuklod ng sambayanang Kristiyano. Habilin mo po sa amin paalabin ang aming pananampalataya at ituring ang bawat isa na kabilang at kabahagi ng simbahan na aming pamilya. Huwaran po namin ang inyong kabutihan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa tulong ni Inang Maria na lagi sa amin nagbibigkis patungo sa inyo.
upang bilang pamilya ay maalala namin ang bilin mong magmahalan at magtulungan. Kay Maria na aming ina, kami po ay iyong inahabilin. Si Maria na may ipinagkatiwala mo sa amin. Bawat isa sa amin may pananagutan bilang pamilya at magkakapatid sa pananampalataya. Pawiin mo, Panginoon, ang lahat ng hidwaan at pagkakawatak-watak sa aming parokya, sa aming bansa, sa aming pamilya. Huwag mo po sanang pahintulutan, Panginoon, na kami ay magkanya-kanya, bagkus ay maging magkakaugnay at may malasakit sa aming kapwa. Ama, ipagkaloob niyo po sa amin ang pagpapala ng pagkakaisa sa isip, sa salita, sa gawa, at sa mabuting hangarin. Sa panahon na kairami ng hidwaan sa aming komunidad, panalangin po namin ang pagkakaisa. Sa panahon na kairami ng kasinungalingan, panalangin po namin ay katotohanang nagmamahal. At sa panahon na nalimutan namin kami pamilya, muli ninyo pong hipuin ang aming mga puso at pag-alabi ng pag-ibig upang ang pagmamahal na kaloob mo ang magdulot ng pagkakaisa sa amin. Maging instrumento nawa po ang aming mga parokya upang ang bawat pamilya dito ay magkamit ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa bawat isa. Hinihiling po namin ito sa tulong at panalangin ni Inang Maria. Amen. Magsiupo ang lahat. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako po si Sister Tessie Dar Santos, na isang miyembro po ng Legion of Mary dito po sa San Lorenzo Ruiz and Companion Martyrs Parish. Noon pong taong 1968, ako po ay nakitaan ng karamdaman at ako po ay inoperahan sa leeg. Noong 2002, umulit po siya dito po sa kaliwang dibdib. At inoperahan po muli ako. Naapektuhan na po ang parte ng aking buto at dito po sa tiyan, yun po ang aking karamdaman na cancer. Yun po ay mahirap pong kasakit at sa kasalukuyan po ako pa rin po sumasailalim sa gamutan. Isa pong epekto ng mga gamutan dito, na tuwi po akong magkikimotherapy, dadating po yung oras na magkakasingaw ako. Hindi po talaga ako makakain. Ang sakit-sakit po. Ang mga pagsubok pa po na dumating sa akin ay ang kakulangan ng pinansyal. Dumadating po ang panahon na wala na po akong tutustos doon sa aking gamutan. Ang mga nagiging katuwang ko po sa aking mga gamutan ay aking pamilya, relatives at aking mga kaibigan at kaklase. Dito po sa aking naramdaman, nagtatanong lang po. Hindi naman po ako nagkaroon ng sama ng loob o galit sa Kanya, sa Diyos, na bakit po ako ang nagkaroon ng ganitong karamdaman. Talaga pong dumadating ang biyaya na nagiging sandata ko sa aking paggagamot. Ang aking pong karamdaman ay taos-puso kong tinatanggap sapagkat ito po ay isa lamang sa mga pagsubok na ibinibigay po sa atin. Sana po, ang hiling ko po ay malampasan ko po ang aking mga karamdaman. Ang aking lakas ay nagmumula po
sa aking pamilya at higit po sa lahat ay sa Diyos. Di po nagpapabaya ang Diyos sa akin kahit na po ako ay may ganitong karamdaman sapagkat nararamdaman ko po ang biyaya at tulong na nanggagaling sa Kanya. Ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na nakakaranas din po ng aking karamdaman ay paghingi natin ng tulong sa Diyos. Gumagawa po siya ng mga paraan para po makarating sa atin ang kanyang biyaya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narito po ang pagninilay sa ika-4 na wika na ihahandog sa atin ni Sister Cecilia A. Espinilla ng Dominican Sisters of St. Catherine of Siena. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ang pang-apat ng huling mga katagan ni Kristo nang siya ay nakapako sa krus ng halos 6 na oras na. Ayon sa Biblia, pagsapit na katanghalian ay dumilim ang buong kapaligiran. Si Jesus, puno ng sugat at duguan, ay nanatiling nakapako sa krus sa hirap at sakit ng katawan, damdamin at isipan. Kahit sino man sa atin sa sitwasyon na ito ay maghahanap ng tulong at karamay. Pero tila bagang ang Diyos Ama ay hindi siya naririnig. Mga taong malapit sa Kanya, mga apostoles at disipulos, na 3 taon ay kasama niya araw-araw. Pero para siyang inabandona. Mga taong tinulungan niya, ginamot at pinagaling. Mga taong nakita kung paano siyang gumawa ng himala. Nasaan sila? At sino naman ang mga taong nasa paligid niya sa oras ng kailangan ng karamay? Ito po yung mga taong ang tingin sa kanya ay kaaway, kalaban. Mga taong dinagdagan pa ang hirap ni Kristo sa kanilang mga insulto, pangungutya, sinipa, dinuraan, at pinagtawanan. Mga taong gusto siyang manahimik. Mga taong hinatulan siya ng kamatayan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito din po ay narinig ko sa mga taong dumaan sa matinding hirap. Bata man o matanda, mayaman o pulubi, lalaki o babae. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng message galing pang Davao. Sabi niya, "Sister, pakidasal po kasi yung nanay ko ay na-stroke. Kaya lang po, ang bigat na. Kasi yung tatay ko ay namatay noong Oktubre. 40 days pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, yung kanyang kapatid. Sabi niya, "Sister, hindi ko na po kaya kung maging 3 pa sa 1 taon." Ito rin pong mahinaing na ito ay narinig ko
sa mga taong tinulungan namin na sinalanta ng malakas na bagyo, binaha, inanod lahat ng kanilang mga ari-arian. Walang bahay, walang tulugan, wala rin makain. Ito mga huling araw, narinig ko rin po ang hinangig na ito sa mga kapamilya o di kaya mismong naging biktima ng EJK. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito rin ang narinig ko sa mga kabataan na biktima ng human trafficking. Mga bata ng edad ay 15 pababa hanggang halos 1 taon. Mga bata na ginawang alipin para lang magkapera ang mga traffickers and recruiters. Iyak at sigaw ang naririnig ko habang binabaybay nila paano silang niloko, sinaktan at ibininta sa iba't ibang lalaki. Habang ako ay naiiyak at napapabuntong hininga, ang tanong ko sa aking sarili, Diyos ko, nasaan ka ba? Bakit pinabayaan mo ang mga taong ito magdusa? Itong mga batang ito na ilanipin at ginamit ng kapwa-tao para lang magkapera. Lumingon at binalikan ko si Kristo na nakapako sa krus. Yan po ang taong nakapako sa krus. Pero wala po siyang kasalanan. Bakit duman siya sa matinding hirap sa kamay ng tao? Pinapasan ng krus, pinatungan ng koronang tinik, ininsulto, pinagtawanan, at kung ano-ano pang hirap. Bakit po nangyari ito sa anak ng Diyos? Bakit nangyari kay Kristo, tao, pero Diyos? Bakit ganito ang sigaw niya? Ito po ang kasagutan at buong katotohanan sa sigaw ni Kristo. Inalagay ng Diyos Ama ang mga kasalanan ng buong mundo kay Hesukristo. Kasalanan nyo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ito ay tinanggap ni Kristo ng buong buo at buong pagmamahal sa atin. Sa Diyos tayo nagkasala, kung kaya Diyos din lang ang pwedeng tubusin tayo sa kasalanan. At ito ang pinakamabigat sa lahat ng hirap ni Kristo. Ito po ang misyon niya sa pagiging tao, na tayong lahat ang maibalik sa buhay at pagmamahal ng Diyos. Na wala sanang ni isa sa atin mawala. Na wala sanang ni isa sa atin mapunta sa impyerno. Pinaglaban na tayo ni Kristo sa kasamaan. Tinubos niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at buhay para maibigay sa atin ang pinakamahalagang regalo. At ito ang bagong buhay. Buhay na walang hanggan sa kalangitan dahil ito ang tunay na plano at buong kagustuhan ng Diyos
sa buong sanlibutan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang sigaw ni Kristo na kahit anong hirap, hindi siya susuko sa misyon niya na tayo ay makuha niya sa kasalanan, na tayo ay mabigyan niya ng bagong buhay. Ito po ay isang dasal, napakalalim na panalangin at pag-asa na meron tayong pwedeng lapitan sa oras ng kadiliman, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ito ang dasal ng buong kapangyarihan na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang umaasa sa walang sukat at walang hanggang pagmamahal at awa ng Diyos. Lahat tayo ay pumasan ng krus. Marahil ang iba dito sa atin ngayon, pati na yung mga nunod sa telebisyon at nakikinig sa radyo, sa mga oras na ito ay dumaranas ng hirap at pagsubok, nawawalan ng pag-asa sa Diyos at sumusuko. Gaya ni Kristo, sabihin natin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Huwag nating kalilimutan na ang lahat ng hirap, dusa at kasalanan ay pinasan na ni Kristo hanggang sa kamatayan niya sa krus. Bagong buhay na po ang ibinigay sa atin ni Kristo. Kasama natin siya sa bawat krus. Hindi tayo ibinabandona, hindi tayo iniwan. Ngayon po, inaanyayahan ko kayo na dasalin ang pang-apat na huling mga salita ni Kristo nang siya ay nakabitay sa krus. Manalangin tayo mula sa kaibuturan ng ating puso. Ngayon po, inayahan ko kayo, sabay-sabay tayong sumigaw kasama si Kristo. Lahat po, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Hirap ay lubos na lubos nitong poong mananakop, dumating sa amang Diyos na ang winikang tibobos Deus meus, Deus meus. Itkid ay ang sabi, derelikisti mi Eli lam na sa bakani. Kung sa katuwirang sabi kahulugan ay gayari, kahulugan ay iisa nitong wikang dinadalawa ng mga ebanghelista. Diyos ko, aniya ako po'y limot mo na. Marunong ka't mapag-ibig sa alipin mong bulisik, ano't sa anak mong ibig, di mabalino't mahapis awa mo'y nililingid. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin. Kasalanan ang naghihiwalay sa amin sa iyo, Panginoon. Ang kasalanan namin na inako ni Kristo, ang siyang naghiwalay sa Kanya sa iyo. Kasalanan ang siyang naglalayo sa amin sa isa't isa.
Kasalanan namin ang siyang nagtutulak sa amin na isipin kami ay iyong pinabayaan. Ngunit hindi mo kami kailanman iniwan, Panginoon. Hindi mo kami kailanman pinabayaan. Nanatili ka sa amin sa gitna ng aming pagkukulang at kamalian. Pinuno mo ang aming kakulangan at binuo mo muli ang aming pagkakawatak-watak. Diyos ko, turuan mo kaming di pabayaan ang aming mga kapwa. Gawin mo kaming iyong bibig upang magbigay payo sa mga naguguluhan. Gamitin mo ang aming mga kamay upang magbigay kagalingan sa mga may sakit. Angkinin at isugong mo kami, Panginoon, nang madala namin sa aming pamayanan ang iyong banal na presensya na unti-unti nang nalilimutan dahil sa aming pagkakasala sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon, upang kami ay laging maging daluyan ng iyong pag-ibig, pagpapatawad, biyaya sa aming kapwa. Diyos ko, ilayo mo kami sa kasalanan na siyang naglalayo sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Kasalanan na siya rin sumisira sa aming samahan sa isa't isa at nagdudulot ng pagkakahati-hati namin bilang isang sambayanang Kristiyano. Tulutan mo, Panginoon, na maiwaksin namin ang kasalanan at mapagbuklod-buklod kami sa iyong grasya bilang mamanampalatayang naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaruga sa aming kapwa. At nawa, sa ganitong paraan, mapapurihan ka namin bilang isang sambayanang Kristiyano na di nagpapabaya sa isa't isa. Amen. Magsiupo ang lahat. Maraming bagay ang kailangan ng tao upang mabuhay siya ng panatag, maayos, at marangal. Nang balangkasin ni Maslow ang mga pangangailangan ng tao, pangunahin sa kanyang listahan ang sapat na pagkain, damit, at tirahan. Sa tuktok naman ng kanyang tatsulok ay matatagpuan ang katuparan ng pangarap at adhikain sa buhay na sinasabi niyang rurok ng lahat ng pangangailangan ng tao. Sa lahat ng mga ito, pinakamahalaga at pangunahing pangangailangan ng tao, ang tubig. Kayang mabuhay ng tao ng ilang araw nang walang pagkain, masisilungan o damit, ngunit mas hindi nakakayanin kung walang tubig. Ako ay nauuhaw. Daing ni Jesus na magtatatlong oras nang nakabitin sa krus. Ang uhaw niya ay ang uhaw ng daigdig na matagal nang pinabayaan at unti-unting natutuyo, sanhi ng marahas na pagbabago ng klima. Ang uhaw niya ay ang uhaw ng lahat ng mga nagugutom at walang makain, ng mga nauuhaw at walang mainom. Dito lamang sa Pilipinas, isa sa bawat 5 bata ang kulang sa nutrisyon, habang sobra-sobra naman sa nutrisyon ang 2. Kasabay nito, 2 sa bawat 5 pamilyang Pilipino ang walang ligtas na mapagkukunan ng tubig inumin na madalas maging sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay ng maliliit na bata sa mahihirap na lugar. Habang ang iba naman ay nag-aaksaya at nagsasayang ng tubig. Sa kanyang pagkauhaw sa krus, lubos na naging kaisa ni Jesus ang lahat ng mga taong iniwan at pinabayaan natin. Sila ang mga taong nagugutom at hindi natin pinakain. Nauuhaw at hindi natin pinainom. Sila ang mga hubad at hindi natin dinamitan. Nalulumbay at hindi man lang natin nilingon o hinintuan. Kaisa ni Jesus sa krus ang lahat ng taong nangangailangan ng ating panahon,
panalangin at pagtulong. Ngunit atin namang tinalikuran. Sila rin ang mga taong kapos at uhaw sa pansin at pagmamahal. Ang pagkauhaw ni Jesus ay uhaw rin pati na ng kalikasan na humihibik at dumaraing at atin lang pinababayaan. Ang pagpili ni Jesus na maging ganap na kaisa ng mga nasa laylayan at isinasantabi ng lipunan ay ang halimbawa ng tunay na pagmamalasakit. Ito rin ang tinatawag natin preferential option for the poor. Nangangahulugan ito na sa ating mga pagpili, dapat nating isaalang-alang lagi ang mga mahihirap at nangangailangan at kung paano tayo mas makikisa at makakatulong sa kanila. Sabi nga sa ikalawang Konsilyo Plenaryo sa Pilipinas o PCP2, dapat tayong maging simbahan ng mga dukha para sa mga dukha dahil ang mga dukha ay may natatanging huwag sa puso ng Diyos. Ito ang pagsasakatuparan ng gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo sa gitna ng kahirapan at pang-aapi. Ibinigay na sa atin ni Jesus ang mga itatanong niya sa final exam natin sa wakas ng panahon. Pinakain ba natin ang mga nagugutom? Pinainom ang nauuhaw? Tinulungan ba natin ang sino mang lumapit sa atin sa abot ng ating makakaya? Anumang gawin natin sa kanila ay ginawa na natin kay Jesus. Ito ay isang take-home exam na dapat ngayon pa lang ay ginagawa at sinasagutan na natin. Kung patuloy tayong magbibingi-bingihan sa mga panaghoy ng mga dukha, baka balang araw ay tayo naman ang tatangis. Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ako'y nauuhaw." Ako po si Vicky Conag. Bahagi po ako ng BEC dito sa Santissimo Rosario, Paris, dito sa UST for more than 10 years. Nitong nakaraang taon, 2016, nagkaroon ng super typhoon sa aming lalawigan, ang Cagayan Valley. Umabot po ito ng signal number 5. Kasalukuyan ang bagyo, kami nananalangin na kami ligtas. Humapit kami sa mahal na Birheng Maria ng Piat para kami tulungan. Pagkatapos ng bagyo kinabukasan, nalaman namin ng aming mga kababayan ay lantang-lanta. Nawalan sila ng tahanan. Nawasak ang lahat ng kanilang hanap buhay, pati ang kanilang pananim, na yun lamang ang kanilang inaasahan. Tuwing tumatawag ako sa kanila, sila'y umiiyak at halos masisiraan na sila ng bait. Gumawa ako ng hakbang. Lumapit ako sa aking mga kaibigan, mga kakilala, na alam kong may mga gininto ang puso. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil tinulungan nila ako, binigyan nila ng tugon ang lahat ng aking kahilingan. Kahit napakahirap pong puntahan ang lugar na iyon, dinala po namin. Nag-take po kami ng risk
para umaabutan lamang po ang lugar na iyon. Kaya aming pinamahagi kaagad ang mga tulong, ang mga natanggap kong mga pera, mga nalikom namin, mga relief goods, damit at iba pa. Lubos ang kanilang kasiyahan. Nung pagkakataong iyon, nakita ko na kahit saglit lamang ay naibsan ang kanilang lungkot at ang kanilang pagkauhaw. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil alam ko, siya po ang kumikilos. Ako lamang po ay ginawa niyang instrumento para gumawa ng mga ganitong bagay. Sa pagkakataong ayon, pinaalala ko rin po sa kanila na kailangan panatilihin po nila ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtugon natin sa paghihirap ng ating mga kababayan o kapwa, tanda rin po nito ang pagtugon natin sa paghihirap ni Kristo habang siya'y nakabayubay sa krus, nung siya'y naghihirap. Ako'y nauuhaw. Narito po ang pagninilay sa ikalimang wika na ihahandog sa atin ni Father Roman L. Santos ng Order of Preachers. Ako'y nauuhaw. Ang ikalimang huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Ang biro-biroan naming mga pare, mas bagay daw sa akin kung ang huling sinabi ng ating Panginoon ay, ako'y nagugutom. Mas masarap siguro ang pagnilayan yon. Kaya lang hindi yun ang kanyang sinabi. Ang sinabi ng Panginoon, ako'y nauuhaw. At alam naman natin, ang pagkauhaw ng ating Panginoon ay hindi lamang simpleng pagkauhaw sa tubig. Kung hindi, pagkauhaw sa pagmamahal. Pagkauhaw sa pag-ibig. Sapagkat ang isang Diyos na nagmahal ay nahatulan ng kamatayan. Sa panahon nila noon, ito ang capital punishment. Ang ipako sa krus. Nang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ako'y nauuhaw, ang sumunod na eksena rito ay may isang taong mabuting nag-abot sa kanya ng esponghang inilublob sa alak at pilit na pinainom sa kanya at pinasipsip. Siguro makakarelate tayo kapag sinabi kong #nagmahal, nasaktan, naglasing. #nagmahal, nasaktan, gustong makalimot. Sa mga oras na iyon, wari ko ba'y gustong pawiin ang nagbigay ng alak sa Panginoong Hesukristo, na pawiin ang kanyang pagod, ang kanyang paghihirap, at ang kanyang kalungkutan. Kaya siya ibinigyan ng alak, sapagkat ang pagmamahal na nasaktan ay mahirap pagdaanan. Siguro nga makakarelate kayo at makakarelate ako kapag tinanong mo sa katabi mo, sister, brother, nagmahal ka na ba? Parang may kilig tuwing tinatanong tayo, nagmahal ka na ba? Nakakatuwa nga, sapagkat sa katotohanan, kung ikaw mismo ay hindi pa natututong magmahal, sure na sure ako, bago ka isinilang sa daigdig, may dalawang taong nagmahalan. Ito ang ating mga magulang. Dahil ang sabi nila, ang bawat tao ay bunga ng pagmamahalan. Inuulit ko, ang bawat tao ay bunga ng pagmamahalan. At ang bunga na ito'y matamis. Kaya nga, kapag isinisilang ang isang sanggol, natutuwa tayong lahat. Pero may isa pang mas higit na natutuwa kapag may isinisilang na bata. Alam niyo ba kung sino? Ang lola. Kapag may isinisilang na sanggol, agad na kinukuha ng lola ang sanggol at sinasabing, ang cute-cute ng apo ko.
manang-mana sa lola. Tingnan mo ang ilo, akin. At pag tiningnan mo ang bata, sasabihin mo sa lola, nasaan? Nasaan yung ilong? Ang sasabihin ng lola, yun nga, wala. Manang-mana sa akin. Pakiwari ko ba, tayo proud na proud. Ang sasabihin natin, ang cute-cute, ang ganda-ganda. Para bang napapakanta ka ng, ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong kariktan, sulyap ng iyong kagandahan. Parang bagay na bagay yun dun sa moment na yun. Kaya nga, pag may sinisilang na tao, may sinisilang na sanggol, pakiwari ko ba'y nauulit ang creation story nang lumabas ang unang lalaki at ang unang babae. Ang sabi ng Diyos, hindi niya sinabing, ang ganda-ganda ng creation ko. No. God said, good. God said, very, very good. Kaya nga tayo mga tao, hindi lamang maganda, hindi lamang gwapo, tayo ay mabuti. Sabihin mo sa sarili mo, mabuti. Mabuting tao ako. Maganda ako. Gwapo ako. Pagmasdan mo ang iyong katabi at tanungin mo siya, ano ang nangyari? Sa katotohanan naman talaga, pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, sinira ng kasalanan ang kagandahan natin. Ang dating bungang matamis ay naging bungang maasim. Dati-rati, hindi ginagamit ang salitang ito, pero sa panahon natin, nagkakaintindihan tayo pag sinabi kong pasaway. Tama, lahat tayo'y pasaway. Kaya nga napakabuti ng simbahan, napakabuti ng Diyos. Sa mga ganitong pagkakataon, panahon ng Kwaresma, panahon ng Semana Santa, binibigyan tayo ng pagkakataon para magbalik loob sa sakramento ng kumpisal.